Umarap sa National Bureau of Investigation, National Capital Region, araw ng Martes, Agosto 11, taong kasalukuyan sina Atty. Mark Tolentino at Atty. Ferdinand Ferdy Topacio, mga abogado ni dating Congressman Jacinto Jing Paras upang tumugon sa sabpina na ipinadala sa kanilang kliyente. Isinumitin nila ang affidavit ni Paras na mariing nagtanggi sa mga aligasyong iniuugnay sa kanya kaugnay ng umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Si Cherry Light sa balita. Tinawag ng kampo ni Paras na parang botete ang mga ebidensyang iniuugnay sa salaysay ni alias Ken na taliwas umano sa Superman na paglalarawan sa ebidensya ng NBI. Ayon kay Mark Tolentino, bago nila isinumiti ang affidavit ni Paras, sinuri nila ang salaysay ni alias Ken na isa umano sa mga naging batayan ng investigasyon. Giit ni Tolentino, wala umanong direktang ebidensyang nag-uugnay kay Paras sa planong pag-recruit o human trafficking. Binasa ko talaga lahat, walang nakalagay doon na to prove kahit konting ebidensya na may human trafficking. Walang ganon. So, yung mga attachment galing lang sa isang website. So, walang ang picture sila or video na nag-meeting yung mga babae kasama yung kliyente natin. Ayon kay Tolentino, wala ring basihan ang aligasyong may tanim pokpok o planong gamitin ang isang babaeng laban sa isang mataas na opisyal. Aminado rin si Tolentino na magkakilala sina Paras at alias Ken dahil sa kanilang business relationship kaugnay ng isang movie project noong 2022. Anya, producer si Paras habang talent manager naman si alias Ken. Sinabi rin ni Tolentino na mismong si alias Ken ang nag-alok na magbigay ng statement kay Paras noong 2025 na tinulungan naman ng dating kongresista bilang bahagi ng kaniyang advokasya. Walang word na hire, walang nangyaring pag-hire, walang nangyaring pag-recruit. It's purely sila ang lumalapit sa kliyente ko para mag-offer sila ng statement sa nangyari noong 2025. So ang trabaho naman sa aking kliyente is tumulong lang na sa paggawa ng affidavit sa mga babae. So nagtawag sila ng mga abogado para magawa lang ng affidavit. Yun lang. May ilalabas din umanong impormasyon ang kampo ni Paras, ngunit sinabi ni Tolentino na hindi pa ito ang tamang panahon para ihayag. Giniit din ng abogado na humingi umano ng pondo sina alias Ken dahil natatakot silang magsalita laban sa isang mataas na opisyal na umaabot umano sa 5.5 million pesos ang hinihingi. Ayon sa kampo ni Paras, iba na umano ang naging kwento ngayon kumpara sa planong ilabas ni na alias Ken at ng mga babae noong 2025 at may halong paninira na umano ang mga bagong aligasyon. Samantala, kinuwestiyon ni Atty. Ferdy Topacio ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Matibag na anyay tila may conclusion na sa aligasyon kahit nagpapatuloy pa ang investigasyon. Giit ni Topacio, tila nababaliktad umano ang kwento at nagbabago ang pahayag ng kabilang kampo. Lumalabas, hindi lang siya director, producer, scriptwriter, at may storya na eh. Sana hindi ganoon because trial by publicity is anathema to due process. Alam naman natin, si Congressman Jing Paras ay isa sa mga foremost critics ng Marcos administration at founder ng Kampilan. Siyempre, bendalo na naman tayo. Ganyan naman lagi eh, di ba? Plano rin umano ng kampo ni Paras na magsampa ng perjury case laban sa kabilang panig kapag nakuha na nila ang kopya ng affidavit ni alias Ken at ng mga kasama nito. Sinubukan ding kunin ang panig ng NBI kaugnay ng mga pahayag ng dalawang abogado, ngunit wala pa itong tugon. Patuloy ang investigasyon ng NBI sa umano'y honey trap plot laban kay Recto kung saan bukod kay Paras, lumutang din ang pangalan ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, Cherry Light, SMNA News.
Kinwestiyon ng kampo ni dating Congressman Jing Paras ang paglabas sa publiko ng CCTV footage na may kaugnayan sa investigasyon ng National Bureau of Investigation o NBI sa umano'y honey trap plot laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Lumitaw ang video sa social media bago umano ito na ipakita kay Paras at sa kanyang mga abogado. Si Cherry Light magbabalita. Matapos questionin ng kampo ni dating Congressman Jing Paras ang lakas ng ebidensyang inilalabas laban sa kanya, lumabas sa social media ang CCTV footage na kuha sa isang restaurant noong July 26, 2026. Nauna nang inilarawan ng kampo ni Paras na parang botete ang ebidensya. Taliwas sa naunang paglalarawan dito na kasing lakas ni Superman. Sa naturang CCTV, makikita ang pagdating ni Paras sa isang mesa kung saan nakaupo si alias Ken, isang talent manager kasama ang dalawang abogado. Batay sa naunang sinumpaang salaysay ni alias Ken, dito umano pinag-usapan ang planong paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ngunit kinuwestiyon ng kampo ni Paras kung bakit lumabas muna sa social media ang CCTV bago umano ito na ipakita sa kanila. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, abogado ni Paras, personal silang nagtungo sa NBI nitong Martes, Agosto 11 upang makipagtulungan sa investigasyon. Ngunit mga larawan lamang umano ng CCTV ang ipinakita sa kanila at wala silang natanggap na kopya ng mismong video. Kami yung fact na pinalabas na sa media, so wala na yung word na confidentiality. Paano tayo mag-invoke ng confidentiality na nasa media na nga eh? Nasa media na, pinag-uusapan na, nauna pa ang media kaysa sa amin na inimbestigahan. Wala pa kang copy si Jing Paras. Yung mga abogado walang copy. Nag-ugat ang kaso sa pagka-aresto kay alias Ken noong Hulyo 29 sa isang anti-human trafficking sting. Ibinunyag ng talent manager ang isang honey trap plot para siraan si Executive Secretary Recto gamit ang mga pekeng affidavit ng mga kababaihan hinggil sa droga at pakikipagtalik. Itinuturo ng NBI si Paras bilang recruiter na nag-alok ng 5 milyong piso habang si Representative Leandro Leviste ang hinihinilaang financer. Mariing itinanggi ni Paras ang paratang at sinabing tulong pinansyal lamang ito habang si Leviste naman ay piniling manahimik bago lumipad patungong Hong Kong. Samantala sinabi ni Tolentino na hindi pa kumpleto ang kanilang affidavit dahil may mga reservation pa ang depensa. Makukumpleto lamang umano ito kapag naibigay sa kanila ang mga kopya ng ebidensyang tinutukoy sa investigasyon upang maayos nilang matugunan ang mga aligasyon. Itinanggi naman ni NBI Director Melvin Matibag na sa kanilang hanay nanggaling ang CCTV na inilabas sa social media. Ayon kay Matibag, makikipag-ugnayan ang NBI sa taong naglabas ng video upang makuha at maikumpara ito sa hawak ng ahensya at maisailalim sa verification at authentication. So yung sinasabing ba't hindi nag-release sa kanila, we cannot because we are guided by Memorandum Circular 48 ng DOJ na hindi namin pwedeng i-release. No? But the thing is, nandiyan yung CCTV na yan, it's subject to verification and authentication. Iginiit naman ni Tolentino na ang pagkikita ng mga taong nasa CCTV ay hindi otomatikong patunay na conspiracy o criminal activity. Aminado siyang naganap ang pagkikita sa isang steakhouse sa Quezon City, ngunit hindi umano nito ipinapakita kung ano ang pinag-usapan o napagkasunduan ng mga naroon. Sa akin walang abogado na mag-meeting sa mga kliyente, mga kaibigan. So it's not a proof na may criminal activities na ginagawa. Ang mga abogadong nakita sa CCTV ay idinadawit ng NBI sa Rondain Law Firm, ang firm na pinamumunuan ng Chief Legal Counsel ni dating Congressman Zaldico. Ayon sa investigasyon, ang mga abogado mula sa nasabing tanggapan ang umano'y tumulong magbalangkas ng script o mga peking affidavit para sa planong honey trap. Dahil dito iginiit ni Tolentino na hindi sapat ang pagkakakita sa isang abogado sa CCTV para agad itong iugnay kay Ko
o gamitin bilang ebidensya ng sabwatan laban kay Recto. Samantala ito ang tugon ni Matibag sa reaksyon ni Tolentino sa paglabas ng CCTV sa publiko. Dapat hindi ka siguro umiyak na ba't lumabas yung CCTV. Anyway, tama ka naman. Hindi naman may criminal activity. Sabi ko nga palagi, everybody is presumed to be innocent. Hindi ko nga sinasabing may crime na unless proven otherwise. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Cherry Light, SMNA News.